Kumusta mga kaibigan? Ako si Maria, ang iyong tagapagsalita ngayong araw at welcome back sa ating channel. Samahan niyo ako sa isang kwentong kapupulutan na naman ng aral at saya. Tara at simulan na natin. Ibibenta mo ko para sa negosyong nalulugi na? Isang pirma, isang pagtalikod. Yan ang naging kapalit ng kalayaan ni Amihan de la Torre. Sa utos ng kanyang sakim na ama at mapang-aping madrasta, ipinakasal siya bilang isang lock charm sa nag-iisang tagapagmana ng imperyong Ilustre, si Dante Ilustre. Ang catch? Si Dante ay isang vegetable, isang lalaking mahimbing na natutulog sa loob ng 2 taon at hinihintay na lamang ang huling hininga. Para sa lahat, si Amihan ay isang alay, isang probinsyanang itatali sa isang bangkay. Ngunit nagkamali silang lahat. Sa gabi ng kanilang kasal, habang ang lahat ay naghahanda para sa isang libing, isang milagro ang yumanig sa mansyon. Ang lalaking sinasabing mamamatay na ay biglang nagising at sa gitna ng kadiliman, isang posisibong kamay ang humila kay Amihan sa kama. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na iwan ako, asawa ko? Habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Dante, unti-unti ring nabubunyag ang tunay na pagkatao ni Amihan. Hindi lang siya basta luck charm. Siya ang misteryosong Dr. X na kayang bumuhay ng patay. Ang Master of Heritage na nagmamay-ari ng mga pinaka-prestiyosong antigong sining sa mundo at ang henyong kinatatakutan ng mga bilyonaryo. Nang magsimulang dumugang ang hari, general at mga sikat na aktor para makuha ang kanyang atensyon, isang silosong bilyonaryong humarang sa lahat, sa harap ng mga kamera at sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw. Ibinulong ni Dante ang mga salitang nagpatahimik sa buong mundo. Subukan niyo siyang hawakan at sisiguraduhin kong bukas ay wala na kayo sa mapa. Oras na para aminin mo sa kanila, Amihan, na ikaw ay pag-aari ng isang ilustre at hindi kita pakakawalan. Isang kwento ng paghihiganti, nakatagong galing at pag-ibig na mas matindi pa sa kamatayan. Handa ka na bang makilala ang tunay na reyna? Ang ulan sa labas ng mansyon ng mga De la Torre ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Amihan. Ngunit sa loob ng silid tanggapan, ang hangin ay hindi malamig dahil sa panahon, kundi dahil sa kawalan ng puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pirmahan mo na ito, Amihan. Huwag mo nang pahabain pang usapan. Ang malamig na utos ni Roberto de la Torre. Nakatingin si Amihan sa puting papel na sa ibabaw ng mesa. Isang kasunduan sa kasal. Isang benta sa ilalim ng batas ng kanilang pamilya. Siya ay binibigay sa pamilyang Ilustre kapalit ng 50 milyong piso at ang pagsalba sa kanilang nalulubog na kumpanya ng asukal. Papa, alam niyo bang lalaking pakakasalan ko ay nasa coma? Mahinang tanong ni Amihan. Tumingala siya at ang kanyang mga mata na dati puno ng paghanga sa kanyang ama ay wala nang makitang anuman kung hindi puot. Sinasabi ng mga balita na anumang oras ay maaari siyang mamatay. Gusto niya ba talaga ako na maging byuda sa edad na 22? Bago pa makasagot si Roberto, humakbang pasulong ang kanyang madrasta na si Elena. Bitbit ang isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang, tila binili mula sa mga perang ninakaw sa kinabukasan ni Amihan. Huwag kang ngang magmalinis, Amihan, kutyang sabi ni Elena. Sa ganda mong yan, na galing sa probinsya, swerte mo na mapunta sa pamilyang Ilustre. Kahit na mamatay pa si Dante Ilustre, may iwan sa iyong apelyido niya.
Isipin mo na lang na nagbayad ka para sa lahat ng pagkain at pag-aaral na ibinigay sa'yo ng papa mo mula nang mamatay ang nanay mong katulong. Mariing nagtagis ang mga bagang ni Amihan. Ang kanyang ina ay hindi lang basta katulong. Ito ang tunay na asawa ni Roberto bago ito nabulag sa yaman at hinalina ni Elena. Roberto, tawag ni Amihan sa kanyang ama, hindi na papa. Ito na ba talaga ang huling desisyon mo? Kapalit ng pera, itatapon mo sarili mong dugo at laman? Tumingin si Roberto sa malayo, iniwas ang paningin sa anak. Kailangan ng pamilyang ito ang pera, Amihan. Gawin mo na lang ang tungkulin mo. Isang mapait at malakas na tawa ang kumuwala sa mga labi ni Amihan. Isang tawang puno ng pait na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Sa sandaling yun, ang huling hibla ng pagmamahal niya sa pamilyang De La Torre ay tuluyan ng naputol. Sige, aniya, habang mabilis na kinuhang panulat. Pipirma ko, pero tandaan yung araw na ito. Sa isang mabilis na galaw, nilagdan niyang kanyang pangalan, ngunit hindi siya tumigil doon. Kinuha niyang isang matalas na gunting na nakapatong sa sewing kit sa gilid ng sofa. Sa gulat ng lahat, hinawakan niyang kanyang mahaba at kulay ebony na buhok. Ang buhok na palaging pinupuri ng kanyang yumaong ina. Nalaglag ang mahabang hibla ng buhok sa maruming sahig. Ang buhok na ito, ang huling connection ko sa pangalang De La Torre. Deklarasyon ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila yelo sa talas. Mula ngayon, wala na akong ama. At kapag muli tayong nakita, sisiguraduhin kong kayo naman ang luluhod sa paanan ko para humingi ng tawad. Walang hiya kang bata ka! Akmang sasampalin siya ni Elena, ngunit mabilis na nasalo ni Amihan ang kamay nito. Ang higpit ng hawak niya ay sapat na para mamutla ang madrasta. Huwag mo kong hahawakan gamit ang marumi mong kamay, bulong ni Amihan. Dahil ang probinsyanang itinatapon ninyo ngayon ang siyang gigiba sa mundong kinatatayuan niyo bukas. Binitawan niya ang kamay ni Elena at tinalikuran sila nang hindi malang lumilingon. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga tunay na pagkakakilanlan. Ang kanyang medical na lisensya sa ibang bansa at ang mga dokumento ng kanyang mga lihim na ari-arian. Lumabas siya sa gitna ng malakas na ulan. Sa labas, naghihintay ang isang itim na Rolls Royce na may plakang Ilustre. Ang pinto ay bumukas, tila isang bibig ng dambuhala na handa siyang lamunin. Ngunit hindi natatakot si Amihan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga De La Torre, tinignan niyang kanyang sarili sa salamin. Maikli ng kanyang buhok, matapang ang kanyang tingin. Ang Amihan na mahina ay namatay na sa ulan. Ang bagong Amihan ay handa ng harapin ng kanyang patay na asawa at ang mundong pilit siyang minamaliit. Ang mansyon ng mga Ilustre ay matatagpuan sa tuktok ng isang burol. Napapaligiran ng matatayog na pader at mga bantay na tila hindi kumukurap. Kung ang mansyon ng mga De La Torre ay amoy luma at mapanghi, ang tahanang ito ay amoy formalin, mamahaling pabango at kamatayan. Walang dekorasyon ng bulaklak, walang ingay ng tawanan. Ang bawat sulok ay binalot ng kulay abo at itim. Dito ang iyong silid, senyorita. O dapat ko na bang sabihing, Madam, ang wika ng matandang mayordomo na si Mang Servando. Malalim ang mga mata nito, tila sinusuri kung tatagal ba ang bagong dating na babae. Amihan na lang ho, sagot niya ng may tipid na ngiti. Ibinukas ng mayordomo ang dalawang malaking pinto na gawa sa mahogany. Bumungad kay Amihan ang isang napakalawak na silid na punong-puno ng mga makabagong medical equipment. Sa gitna ng lahat ng yon, si isang malaking kama, nakahiga, ang lalaking pinag-uusapan ng buong bansa. Si Dante Ilustre. Nang makaalis ang mayordomo, dahan-dahang lumapit si Amihan sa kama.
Inaasahan niya na makakakita ng isang lalaking butot balat at mukhang bangkay. Ngunit nagulat siya. Kahit na maputla ang mga panga ni Dante ay matitigas. Ang kanyang ilong ay matangos at ang kanyang katawan ay hindi bakas ang 2 taong pagkakaparalisa. Mukha lang itong natutulog na Diyos na kinuha mula sa isang statwa. Kaya pala, maraming nagkakandara pa sa'yo. Bulong ni Amihan habang tinititigan ang mukha ng asawa. Pero sayang dahil ang mga taong nakapaligid sa'yo ay mas masahol pa sa buwaya. Gusto kanilang mamatay para makuha ang yaman mo. Umupo si Amihan sa tabi nito at kinuhang kamay ng lalaki. Bilang si Dr. X, ang henyong doktor na kinikilala sa ibang bansa, ngunit itinatagong muka. Sapat na ang isang hipo para malaman niya ang totoo. Ang pulso ni Dante ay mahina, ngunit may kakaibang ritmo. Hindi ka biktima na aksidente, Dante. Sabi niya sa boses na siya lang ang nakakarinig. Nilalason ka, unti-unti. Isang uri ng lason na pinapatulog ang nervous system mo. Pero hinahayaan ng puso mo na tumibok hanggang sa kusang mapagod ang katawan mo. Binuksan ni Amihan ang kanyang maliit na bag. Hindi damit ang laman nito, kundi ang kanyang personal medical kit na gawa sa purong pilak. Kinuha niyang kanyang mga acupuncture needles, mga karayom na gawa sa ancient white gold na tanging ang mga heritage masters lamang ang meron. Ituturing kitang pasyente ko, hindi asawa. Kapag nagising ka, kailangan mo akong bayaran ng malaki. Biro niya't para pagaanin ang bigat ng kanyang dibdib. Mabilis at tumpak ang bawat tusok ni Amihan. Sa bawat pressure point sa ulo at dibdib ni Dante, unti-unting naglalabas ng itim na dugo ang balat ng lalaki. Ito ang lason na nakaimbak sa katawan nito. Habang ginagawa ito, nararamdaman ni Amihan ang matinding pagod. Ang paraang ito ay kumakain ng kanyang sariling enerhiya. Matapos ang 3 oras, matagumpay niyang nailabas ang malaking bahagi ng lason. Pagod na humilik si Amihan sa gilid ng kama ni Dante. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa kamay ng lalaki. Sa sobrang pagod, hindi niya namalaya na nakatulog na siya. Madaling araw nang magbago ang ihip ng hangin sa loob ng silid. Isang mahaba at malalim na hininga ang narinig mula sa kama. Ang mga daliri ni Dante na dati ay naninigas ay dahan-dahang gumalaw. Naramdaman ni Amihan ang init na dumadaloy mula sa kamay ng lalaki. Isang init na tila nanggagaling sa nagbabagang uling. Biglang isang malakas na hila ang nagpabalikwas kay Amihan. Bago pa siya makasigaw, isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang leeg at tinumba siya sa kama. Ang bigat ng katawan ni Dante ay pumitpit sa kanya. Ang mga mata ng lalaki na sinasabing hindi na muling bubukas ay dilat na dilat. Ang kulay nito'y parang abo ng bulkan, matalas at puno ng panganib. Sino ka? Ang baritonong boses ni Dante ay paus, tila galing sa ilalim ng lupa, ngunit puno ng otoridad. Dante, gising ka na? Ang tanging naisagot ni Amihan. Ang lapit ng kanilang mga muka ay sapat na para maramdaman niyang hininga nito sa kanyang mga labi. Tinatanong kita, sino ka at anong ginawa mo sa katawan ko? Masinigpitan ni Dante ang hawak sa kanyang mga kamay. Itinaas ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo. Tumingin si Amihan ng diretso sa mga mata nito. Sa kabila ng takot, nanatili ang kanyang katapangan. Ako si Amihan, ang asawa mo. At kung hindi dahil sa akin, malamang nasa loob ka na ng kabao ngayon. Napatigil si Dante. Pinagmasdan niyang babaeng nasa ilalim niya. Maikli ang buhok, may matatapang na mata at may amoy ng mga halamang gamot na nakaka-relax. Sa loob ng 2 taon ng kadiliman, ito ang unang liwanag na nakita niya. Asawa? Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Hindi ko alam na nag-iiwan na pala sila ng ganito kagandang regalo sa kama ko.
Nanatiling nakadagan si Dante kay amihan. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila nanunuot sa manipis na telang suot ng dalaga. Sa loob ng 2 taon, si Dante ay nakakulong sa sarili niyang isip. Naririnig ang bawat bulungan ng mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan. Ngunit ngayon lang siya muling nakaramdam ng hawak ng isang buhay na tao. Asawa, muling ulit ni Dante, ang boses ay malamig pa sa bakal. Wala akong matandaan na pinakasalan. Sino nagutos sa'yo? Ang tito ko? O baka naman ang mga kalaban ko sa negosyo para tuluyan na akong tapusin? Kung gusto kitang patayin, hindi ko na kailangan magpakapagod na magtusok ng mga karayom sa'yo buong gabi. Matapang na sagot ni amihan. Hindi siya kumukurap habang nakatitig sa mga matang abo ni Dante. Sapat ng pananahimik ko para hayaan kang mabulok sa laso na nasa dugo mo. Napatigil si Dante, bahagyang lumuwag ang hawak niya sa mga braso ni amihan. Lason? Anong alam mo sa lason? Lahat, simpleng sagot ni amihan. Dahil ang probinsyanang binili ng pamilya mo para maging swerte mo ay ang tanging taong marunong magtanggal ng nightshade essence na unti-unting pumapatay sa nervous system mo. Dahan-dahang bumitaw si Dante at umupo sa gilid ng kama. Napahawak siya sa kanyang sintido. Iniinda ang bahagyang pagkahilo. Tinignan niya ang sahig na may patak ng itim na dugo. Bilang isang bilyonaryong nakasanayan ng kontrolin ng lahat, hindi niya matanggap na ang buhay niya ay nakadepende sa isang babaeng hindi niya kilala. Bakit mo ko tinulungan? Tanong ni Dante habang nakatalikod. Walang libre sa mundong ito, amihan. Anong gusto mo? Pera? Ang titulong Mrs. Illustre? Tumayo si amihan at inayos ang kanyang damit. Kinuha niyang kanyang mga acupuncture needles at maingat na nilinis ang mga ito. Gusto ko ng protection. Itinakwil ako ng pamilya ko. Binenta nila ako sa pamilya mo. Sa madaling salita, wala na akong matutuluyan. Kailangan kong pangalan mo para makapaghigante sa mga taong umapi sa akin. At kailangan mo talino ko para manatiling buhay. Lumingon si Dante, isang mapanuring tingin ang ipinukol niya sa dalaga. Isang transaksyon, iyan ang gusto mo? Isang alyansa. Pagtatama ni amihan. Magpanggap tayo na mag-asawa sa harap ng mundo. Ikaw ang magsisilbing kalasag ko laban sa mga dilatore. At akong magiging manggagamot mo hanggang sa mahanap natin kung sinong nagtangkang pumatay sa'yo. Sandaling natahimik ang silid. Naririnig ang bawat ibok ng orasan sa dingding. Biglang lumapit si Dante kay amihan hanggang sa ilang pulgada na lang ang distansya nila. Hinawakan niyang isang hibla ng maikling buhok ni amihan at inilagay ito sa likod ng kanyang tenga. Matalino ka para sa isang probinsyana. Bulong ni Dante. Pero babalaan kita, amihan. Ang pumasok sa mundo ng mga ilustre ay parang pagpasok sa impyerno. Handa ka bang masunog kasama ko? Matagal na akong nasunog, Dante. Sagot ni amihan nang may mapait na ngiti. Ngayon, gusto ko namang makitang masunog ang iba. Magaling. Hinila siya ni Dante pabalik sa kama. Dahil gising na ako, kailangan maniwala ng lahat ng himalay nangyari dahil sa pagdating mo. Pero sa loob ng kwartong ito, tandaan mo, ako ang masusunod. Tignan natin, hamon ni amihan. Kinaumagahan, kumalat ang balita sa buong mansyon. Ang balitang yayanig sa buong bansa. Ang tagapagmana ng ilustre ay nagising na. Ngunit habang nagkakagulo ang mga tauhan sa labas, sa loob ng silid ay magkatabing nakaupo ang dalawa. Si Dante na muling nagkunwaring nangihina at si amihan na nakasuot ng isang simpleng damit ngunit may aura ng isang reyna. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang mga kamag-anak ni Dante na may peking luha sa mga mata. Isang malamig na ngiti ang sumilay kay amihan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Bumukas ang malaking pinto ng silid at pumasok ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim. Tila mga buwetreng handa ng lapain ang isang bangkay. Sa unahan ay si Don Segundo, ang tito ni Dante, kasamang asawa nitong si Victoria at ang kanilang anak na si Marco. Huminto sila sa gitna ng silid nang makitang gising si Dante.
at nakasandal sa headboard ng kama, habang si amihan ay tahimik na nagtitimpla ng tsaa sa gilid. "Dante! Isang himala!" sigaw ni Don Segundo, bagamat bakas sa kanyang boses ang gulat at pagkadismaya. "Gising ka na, pamangkin. Akala namin ituluyan ka nang mawawala sa amin." "Pasensya ka na kung nabigo kong inyong inaasahan, tito." Malamig na tugon ni Dante. Ang kanyang boses ay mahina pa rin. Ayon sa plano nila ni amihan, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay hindi maitatago. Binalingan ni Victoria ang kanyang mapanuring tingin kay amihan. Mula ulo hanggang paa ay tinignan niyang dalaga. "At sino naman ang babaeng ito? Ang katulong na kinuha mula sa probinsya?" "Siya ang asawa ko," sagot ni Dante. "Si Amihan de la Torre, ilustre." Nagkatinginan ng mag-asawa at isang mapanguyam na tawa ang kumawala kay Marco. "Asawa? Dante, baka nakakalimutan mo. Ang babaeng yan ay binili lang para maging luck charm. Huwag mong sabihin seryoso ka sa pagpapakasal sa isang basahan na galing sa kung saang bukid." Hinakbang sana ni Dante sa galit, ngunit mabilis na hinawakan ni amihan ang kanyang kamay. Isang senyas na siya na ang bahala. Kumarap si amihan sa kanila, bitbit ang isang kalmadong aura na tila hindi tinatabla ng insulto. "Isang basahan, Senyorito Marco, ay madaling palitan," simula ni amihan. Ang boses ay malumanay, ngunit may otoridad. Pero isang asawang nagligtas sa buhay ng tagapagmana ng ilustre, yan ay hindi matatawaran. Kung wala ang luck charm na tinatawag ninyo, baka ngayon ay nag-aagawan na kayo sa kung anong kabaong ang gagamitin para kay Dante. "Anong sabi mo?" singhal ni Victoria. "Ang lakas ng loob mo na sumagot sa amin. Alam mo ba kung sinong kinakausap mo?" "Alam ko po," sagot ni amihan habang dahan-dahang lumalapit. "Kayo ang mga kamag-anak na dapat ay nagpapasalamat dahil buhay ang pamangkin ninyo. Pero bakit parang masama ang loob ninyo? At ikaw, Don Segundo, mukhang hindi ka nakatulog kagabi. Masyado bang mabigat ang konsensya mo o baka naman nag-aalala ka dahil hindi natuloy ang paglipat ng shares ni Dante sa pangalan mo?" Namutla si Don Segundo. "Wag mo kong paratangan ng ganyan. Sino ka ba talaga?" Ngumiti si amihan, isang ngiti ng isang predator. "Ako ang magiging pinakamalaking sakit ng ulo ninyo simula ngayon." Kinuha ni amihan ng isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa kanila. "Nakita ko ito sa ilalim ng kama ni Dante. Isang uri ng kemikal na kapag nahalo sa hangin ay nagpapatuloy ng pagtulog ng isang pasyente. Gusto niyo bang ipalabtas natin ito kasama ang mga pulis?" Natahimik ang buong silid. Ang takot ay bakas na sa mga mukha ng mga kalaban. Hindi nila inaasahan na ang dinalang probinsyana ay may matalas na mga mata at kaalamang medikal. "Umalis na kayo," putol ni Dante sa katahimikan. "Kailangan ko ng pahinga at ang asawa kong tanging gusto kong makita sa silid na ito." Padabog na lumabas ang pamilya ni Don Segundo, ngunit bago tuluyang makalabas si Marco, tinignan niya si amihan na may halong pagnanasa at galit. Nang muling mapag-isa ang dalawa, bumitaw si amihan sa kanyang pagkakatayo at napahawak sa mesa. "Masyado silang halata. Hindi sila titigil hanggat hindi ka pa namamatay." "Alam ko," sabi ni Dante habang tinititigan si amihan. "Pero hindi ko inaasahan na kaya mo makipagsabayan sa kanila. Saan mo natutunan ng tungkol sa chemical na yun?" "Sabi ko sa iyo, Dante, marami akong sikreto," sagot ni amihan habang muling kinukuhang kanyang mga needles. "At isa sa mga sikretong yun ay ang katotohanang hindi lang akong asawa mo. Ako ang protector mo." Napangiti si Dante. Sa pagkakataong ito ay hindi mapang-uyam kung hindi tapat. "Mukhang maswerte nga talagang pagkakasali mo sa pamilyang ito, amihan. O baka naman, malas sila dahil dumating ka." Isang linggo matapos na magising si Dante, isang malaking piging ang idinaos sa Ilustre Grand Hall. Ito ang gabi ng reintroduction.
ni Dante sa lipunan, ngunit para sa marami, ito ang gabi para busisiin ang swerteng asawa na nanggaling sa putikan. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Amihan habang tinititigan ang sarili sa salamin. Suot niyang isang midnight blue na gown na gawa sa seda. Ang kanyang maikling buhok ay inayos ng elegante na nagbigay diin sa kanyang mahabang leeg at mapuputing balikat. Hindi siya mukhang probinsyana, mukha siyang isang diwata na kailanman ay hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Lumapit si Dante sa likuran niya, nakasuot pa ng itim na tuxedo, mukhang malakas at makapangyarihan. Ipakita mo sa kanila kung sinong Mrs. Illustre. Huwag kang matakot, nasa likod mo lang ako. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, Dante. Lumingon si Amihan at inayos ang korbata nito. Natatakot ako para sa kanila. Baka hindi nila kayanin ang pasabog ko. Nang bumukas ang malaking pinto ng hall, tumahimik ang lahat. Ang bawat mata ay nakatutok sa mag-asawa. Naroon din ang pamilyang De La Torre, ang ama ni Amihan na si Roberto at ang madrastang si Elena, kasamang anak nito na si Sofia. Halos malaglag ang panga ni Elena nang makitang ganda ni Amihan. Hindi maaari. Ang batang yan! Si Amihan ba talaga yan? Bulong ni Elena na puno ng inggit. Lumapit ang isang matandang lalaki, si Chairman Lee, ang isang kilalang kolektor ng mga antigong kagamitan at isa sa pinakamayamang negosyante sa Asia. Don Dante, binabati kita sa iyong pagbabalik at balita ko ang iyong asawa ay may angking talino din. Bago pa makasagot si Dante, sumingit si Sofia, ang anak ni Elena. Naku, Chairman Lee, baka nagkakamali kayo. Si Amihan ay lumaki sa bukid. Ang alam lang niyan ay magtanim ng palay at mag-alaga ng manok. Baka ka hindi niya alam kung paano humawak ng wine glass. Nagtawanan ang ilang mga socialites sa paligid. Ngunit nanatiling kalmado si Amihan. Kinuha niya ang wine glass at tinignan ng hawak ni Chairman Lee na isang antigong florera na nakadisplay sa gitna ng hall. Magandang florera niyan, Chairman, panimula ni Amihan. Isang Ming Dynasty replica. Sayang lang at ang ginamit na pintura sa ilalim ay hindi tumutugma sa panahon ng pagkakagawa nito. Ang selyo sa ilalim ay isang peke. Natahimik ang lahat. Ang polererang yun ay pag-aari ng mga Illustre at sinasabing nagkakahalaga ng 10 milyon. Anong sinasabi mo? Galit na sabi ni Don Segundo na lumapit sa kanila. Pinapahiya mo ba ang pamilya namin? Yan ay binili namin sa isang sikat na curator. Dahan-dahan na lumapit si Amihan sa florera. Kinuha niyang isang UV light keychain mula sa kanyang maliit na bag. Ang tunay na heritage master ay alam ang pagkakaiba ng lumang putik sa bagong luto. Tignan yung pirma sa ilalim. Ang stroke ng brush ay putol-putol. Ito ay gawa sa isang pabrika sa ibang bansa noong nakaraang taon lamang. Gulat na gulat si Chairman Lee nang suriin niya ito. Tama siya. Paano mo nalaman ito, Iha? Tanging ang misteryosong Master of Heritage lang ang nakakaalam ng detalyeng ito. Ngumiti lang si Amihan. Hindi niya sasabihin siya mismong Master of Heritage na hinahanap ng matanda. Dahil sa insidenteng yun, naging sentro ng atensyon si Amihan. Maraming mga bilyonary at mga binata ang lumapit sa kanya para makipag-usap. Kabilang na ang isang sikat na artist na si Julian, na halatang nahuhumaling sa ganda at talino ni Amihan. Masyado ka namang mailap, Amihan. Maaari ba kitang maisayaw? Tanong ni Julian habang hinahawakan ng kamay ni Amihan. Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, isang matigas na kamay ang humila sa kanya palayo. Ramdam ni Amihan ang tensyon sa katawan ni Dante. Ang aura nito ay naging madilim at mapanganib. Pasensya na, Julian, malamig na sabi ni Dante habang mahigpit na nakayakap sa bewang ni Amihan. Ang asawa ko ay hindi sumasayaw sa ibang lalaki. At kung gusto mo na makipag-usap sa kanya tungkol sa sining, dumaan ka na muna sa opisina ko. Hinila ni Dante si Amihan patungo sa isang madilim na sulok ng balcony. Dante, nasasaktan ako. Reklamo ni Amihan pero may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos, sagot ni Dante.
Bagaman ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ipinapaalala ko lang sa iyo ang kasunduan natin. Akin ka sa harap ng maraming tao. Sa harap lang ba? Hamon ni Amihan. Hindi sumagot si Dante. Sa halip ay diniin niya si Amihan sa pader at ibinulong sa kanyang tenga. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Amihan. Dahil baka makalimutan ko na kasunduan lang ang lahat ng ito. Sa kabilang banda, ang pamilyang De La Torre ay nanginginig sa takot at inggit. Napagtanto nila, ang itinapon nilang bato ay isa palang diamanteng magpapabagsak sa kanila. Ang tensyon sa pagitan ni Dante at Amihan sa balcony ay biglang naputol nang makarinig sila ng malakas na kalabog at mga sigawan mula sa loob ng Grand Hall. Mabilis na nagkatinginan ng dalawa at nagmamadaling bumalik sa loob. Sa gitna ng sahig ay nakahandusay ang matandang si Chairman Lee. Ang kanyang muka ay kulay ube na, nahihirapang huminga at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Tumawag kayo ng ambulansya. May doktor ba dito? Sigaw ni Don Segundo na tila mas nag-aalala sa magiging imahe ng party kaysa sa buhay ng matanda. Isang lalaking nakasuot ang lumapit. Si Dr. Mendoza, ang kilalang family doctor ng mga ilustre. Tumabi kayo. Atake sa puso ito. Kailangan ko siyang i-CPR. Ngunit nang hawakan ni Dr. Mendoza ang pulso ng matanda, ay lalong nangisay si Chairman Lee at nagsimulang bumula ang bibig nito. Hindi ito simpleng atake sa puso. Bulong ni Dr. Mendoza na nagsimula ng magpanik. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Humakbang pasulong si Amihan. Umalis ka dyan kung ayaw mo siyang mapatay. Lumingon ang lahat. Ang mga De La Torre ay napasinghap. Amihan, huwag kang makialam. Probinsyana ka lang at baka lalo mo mapahamak ang chairman. Sigaw ni Elena mula sa gilid. Hindi sila pinansin ni Amihan. Lumuhod siya sa tabi ni Chairman Lee. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso at malamig. Ang tingin ng isang taong sanay na humawak ng buhay at kamatayan. Dante, harangan mong mga tao. Huwag mong hayaan na lumapit sila. Utos ni Amihan. Kahit na nagtataka, tumayo si Dante sa harap ni Amihan gaya ng isang matibay na pader. Walang lalapit. Hayaan yung asawa ko. Ang kanyang baritonong boses ay hindi matanggihan. Mabilis na binuksan ni Amihan ang kanyang maliit na clutch bag. Sa loob nito, sa isang sikretong compartment ay ang kanyang mga pilak na karayom. Sa isang iglap, tinanggal niyang suot na mamahaling gown na medyo nakakasagabal at itinulpi ang manggas nito. Anaphylactic shock na may kasamang cardiac tamponade, bulong ni Amihan. Mabilis ang kanyang mga kamay. Tinusok niyang isang karayom sa ilalim ng ilong ng matanda. Isa sa leeg at 3 sa bandang dibdib. Ang bawat tusok ay may saktong lalim at anggulo. Anong ginagawa niya? Acupuncture sa gitna ng emergency? Kutyang sabi ni Dr. Mendoza. Mamamatay ang pasyente sa ginagawa mo. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Biglang huminga ng malalim si Chairman Lee. Ang pangingisay ay tumigil at ang kulay ube sa kanyang muka ay unti-unting naging rosas. Isang itim na likidong lumabas mula sa gilid ng labi nito. Isang lason mula sa kinaing seafood na may hinalong gamot. Gumandang pulso niya, gulat na sabi ni Dr. Mendoza habang tinitignan ng monitor na dinala ng mga paramedics na kadarating lang. Sino ka ba talaga? Ang teknik na yan. Tanging si Dr. X lang ang nakakagawa niyan sa buong mundo. Natahimik ang lahat. Ang pangalang Dr. X ay isang alamat sa medisina. Isang henyong doktor na hindi kailanman nagpakita ng mukha pero nakapagpapagaling ng mga hari at pangulo. Dahan-dahan na tumayo si Amihan at pinunasan ng kanyang mga kamay. Isa lang akong asawa na ayaw masira ang party ng asawa ko. Matabang niyang sagot. Tumingin siya kay Dr. Mendoza. Sa susunod, huwag mong gagamitan ng CPR ang taong may lason sa baga. Papatayin mo lang siya. Habang sinasakay si Chairman Lee sa stretcher, lumapit ang matanda kay Amihan at hinawakan ng kamay nito. Salamat, Doktor. Utang ko sa'yo. Ang buhay ko. Nang makaalis sa mga paramedics, ang buong hall ay nakatitig kay Amihan nang may halong takot at paghanga.
Si Roberto de la Torre ay tila gustong lumapit sa anak pero hindi niya magawa dahil sa talim ng tingin ni Dante. Hinila ni Dante si amihan palayo sa karamihan at dinala sa isang pribadong kwarto sa itaas. Sinarado niyang pinto at ikinulong ang dalaga sa pagitan ng kanyang mga braso. Dr. X, tanong ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Heritage Master, meron pa ba ako na dapat malaman, amihan? Sino ba talagang pinakasalan ko? Tumingala si amihan sa kanya. Pinakasalan mong babaeng itinapon ng pamilya niya. Ang ibang titulo ko, ginamit ko lang yan para mabuhay. Biglang idiniin ni Dante ang kanyang noo sa noo ni amihan. Araw-araw, binibigyan mo ko ng dahilan para hindi ka pakakawalan. Natatakot ako, amihan, na kapag nalaman ng mundo kung gaano kakakinang, baka nakawin ka nila sa akin. Hindi ako madaling manakaw, Dante, bulong ni amihan. Mabuti, sagot ni Dante bago dahan-dahan na inilapit ang kanyang mga labi sa labi ni amihan. Dahil ang sinumang magtangka, dadaan na muna sa impyerno. Sa labas ng pinto, nakikinig si Marco Ilustre. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Dr. X pala ha. Tignan natin kung maililigtas mong sarili mo kapag nalaman ng lahat ang madilim na sikreto ng nanay mo. Habang ang pangalan ni amihan ay naging usap-usapan bilang ang milagrosong asawa ni Dante. Sa isang madilim na sulok ng mansyon na mga ilustre ay nagtitipon ang mga buwitre. Si Marco, Don Segundo at ang madrasta ni amihan na si Elena ay bumubuo ng isang alyansa na gawa sa inggit at kasakiman. Hindi pwede na magpatuloy ito, kigil na sabi ni Elena habang nilalagok ang kanyang wine. Kapag nakuha ni amihan ang loob ng pamilyang ilustre, hindi na natin siya mapapaalis. At ang masama pa, baka bawiin niya lahat ng ari-arian na kinuha namin sa nanay niya. Ngumisi si Marco, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa masamang balak. Huwag kayong mag-alala. Ang mga henyong gaya niya ay may isang kahinaan, ang kanilang reputasyon. Sa darating na charity gala ng Heritage Foundation, ilalabas natin ang alas natin. Samantalang sa loob ng silid ni Dante at amihan, ang hangin na hindi na kasing lamig ng dati. Bagaman may kasunduan silang business alliance lang ang lahat, ang bawat haplo sa tingin ay tila lumalampas na sa hangganan. Kailangan mo mag-ingat, amihan, paalala ni Dante habang pinapanood ang dalaga na nag-aayos ng kanyang mga gamot. Nasilaw ang mga tao sa galing mo bilang doktor kagabi. Pero sa mundong ito, ang galing ay ginagawang target sa likod. Hayaan mo silang bumaril, Dante. Sagot ni amihan nang hindi tumitingin. Siguraduhin lang nila hindi sila sasablay. Dahil kapag akong gumanti, walang gamutang magaganap. Lumapit si Dante at kinuhang kamay ni amihan. Hindi kita hayaan na lumaban na mag-isa. Sabihin mo sa akin, bakit may tinatagong pagiging Dr. X at Heritage Master? Bumuntong hininga si amihan. Ang kanyang matatapang na mata ay saglit na binalot ng lungkot. Ang nanay ko. Siya ang tunay na Master of Heritage. Pero pinatay siya ng mga taong nagnanais ng kanyang kaalaman. Ninakaw nilang kanyang mga gawa at pinalabas na baliw siya. Namatay siyang walang pangalan. Ipinangako ko sa sarili ko na kukunin kong lahat ng sa kanya. Pero sa paraang hindi nila ako mahuhuli hanggat hindi pa ako handa. Hinila ni Dante si amihan sa isang mahigpit na yakap. Sa dibdib ng lalaki, naramdaman ni amihan ang isang proteksyon na kailanman ay hindi niya naramdaman sa kanyang ama. Kung ganun, ako ang magiging anino mo. Sa harap ng kamera, ikaw ang Mrs. Illustre. Pero sa dilim, ako ang kikitil sa sinumang humarang sa hustisyang gusto mo. Dumating ang gabi ng charity gala. Ang lahat ng malalaking pangalan sa sining at medisina ay naroon. Habang naglalakad ang mag-asawa sa red carpet, biglang huminto ang musika. Isang malaking screen sa gitna ng hall ang bumukas. Hindi mga larawan ng charity ang lumabas kundi ang isang lumang dokumento mula sa isang mental hospital. Tignan nyo! Sigaw ni Marco mula sa entablado. Ang asawa ni Dante Illustre ay anak ng isang babaeng nasira ang ulo't nagnakaw ng mga antigong gamit.
Paano natin mapagkakatiwalaan ang isang doktor na may dugong baliw at magnanakaw? Nagbulungan ang mga tao. Ang mga kamera ay mabilis na humarap kay amihan. Ang pamilyang De La Torre ay nakangisi sa gilid. Hinihintay ang pagguho ng kanyang mundo. Ngunit hindi natinag si amihan. Sa halip na umiyak, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Isang dokumento mula sa ospital na pagmamay-ari ng pamilyang De La Torre. Tanong ni amihan sa mic, ang kanyang boses ay malinaw at buo. At isang akusasyon ng pagnanakaw na walang ebidensya. Ebidensya? Narito ang ebidensya! Sigaw ni Elena, dalang isang painting. Ito ang The Golden Phoenix, ang pinakamahalagang obra ng dekada. Nawala ito sa amin noong namatay ang nanay mo at natagpuan namin ito sa bag mo bago ka umalis. Isang malakas na singhap ang narinig sa hall. Ang pagnanakaw ng isang national treasure ay sapat na para makulong si amihan habang buhay. Lumingon si amihan kay Dante. Ang lalaki ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Akala ng lahat itatalikuran na ni Dante ang asawa. Ngunit biglang tumawa si amihan. Isang tawa na nagpatahimik sa lahat. Elena, kung magnanakaw ka rin lang naman, sana nag-aral ka na muna. Sabi ni amihan, ang hawak mong painting ay isang mumurahing kopya. Ang tunay na Golden Phoenix ay hindi kailanman nawala dahil ako ang nagmamay-ari ng museum kung saan ito nakatago. Sa isang iglap, naglabas si amihan ng isang itim na card. Ang Imperial Heritage Card na tanging ang 5 pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng sining ang meron. At tungkol sa nanay ko, tumingin si amihan ng matalim sa kanyang ama. Hindi siya baliw. Siya ay kinulong ninyo para makuha ang kanyang yaman. At ngayong gabi, sisiguraduhin ko ng lahat ng kasalutang pinirmahan ninyo gamit ang pangalan niya ay mawawala ng bisa. Bago pa makasagot ang mga kalaban, umakyat si Dante sa entablado at tinakbayan si amihan sa harap ng lahat ng reporter. Sino pang gustong kumestyon sa asawa ko? Ang boses ni Dante tila kulog na nagpapatahimik sa buong gusali. Dahil ang susunod na magsasalita ng masama laban sa kanya ay makakausap ang buong legal team ng Illustre Group sa loob ng kulungan. Ang bitag na inihanda para kay amihan ay naging sariling bitag nina Elena at Marco. Habang hila-hila ni Dante si amihan palabas, alam ng lahat ng probinsya ng Lock Charm ay ang bagong reyna nang walang sino man ang pwedeng humawak. Matapos ang kaguluhan sa charity gala, hindi na hinayaan ni Dante na makauwi si amihan sa dati nitong buhay. Sa loob ng sasakyan, habang bumabaybay sila pauwi na ng mansyon, nanatiling tahimik si amihan. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod, ngunit ang kanyang isip ay nasa mga dokumentong kailangan niyang ilabas. Masyado kang kalmado para sa isang taong kakadeklara lang ng gyera sa harap ng media. Basag ni Dante sa katahimikan. Kinuha niyang kamay ni amihan, isang galaw na tila naging natural na sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sa mundo ng medisina at sining Dante, ang pagpapanik ay kamatayan. Sagot ni amihan nang hindi lumilingon. Ang pamilyang De La Torre ay parang kanser. Kailangan silang operahan ng dahan-dahan para hindi kumalat ang lason. Nang makarating sila sa mansyon, hindi dinala ni Dante si amihan sa kanilang silid. Sa halip, dinala niya ito sa isang secret study room sa ilalim ng bahay. Doon, bumungad kay amihan ang mga screen na naglalaman ng lahat ng transaksyon ng mga De La Torre sa loob ng 10 taon. Sinimulan ko ng imbestigahan ng kumpanya ng ama mo, sabi ni Dante habang nakasandal sa mesa. Tama ka. Ang nanay mo, si Luz Viminda De La Torre, ang tunay na may-ari ng 60% na shares ng kanilang kumpanya, ng asukal at ng mga lupain sa probinsya. Ginamit nilang peking pirma niya noong nasa ospital siya para ilipat ang lahat kay Elena. Nagtagis ang mga bagang ni amihan. Gusto ko silang makitang walang matutuluyan, Dante. Gusto kong maranasan nila kung paano matulog sa kalsada nang walang kahit na isang kusing. Kung ganun, bukas na bukas din, ihahain natin ang nullification of transfer, sagot ni Dante.
Pero kailangan nating mahanap ang original na selyo ng nanay mo. Yun ang tanging paraan para mapatunayan na peke ang dokumentong hawak ni Elena. Kinaumagahan, tila isang bagyo ang dumating sa opisina ng mga dilatore. Nagulat si Roberto nang biglang pumasok ang isang grupo ng mga abogado sa pangunguna ni Amihan. Amihan, anong kaguluhan ito? Sigaw ni Roberto. Tumayo mula sa kanyang swivel chair. Wala kang karapatan na pumasok dito ng basta-basta. Sa totoo lang, Papa. Oh, dapat ko bang sabihin na, Mr. De La Torre? Ako ang may-ari ng gusaling kinatatayuan mo. Malamig na sabi ni Amihan. Nilapag niyang isang blue folder sa mesa. Ang 60% na shares na ninakaw niyo kay Mama, na-freeze na ng korte. At dahil napatunay ng mga eksperto ko na peke ang pirma sa transfer documents, ang lahat ng kinita ninyo sa loob ng 10 taon ay dapat niyong ibalik sa akin ng may interes. Baliw ka na ba? Sigaw ni Elena, nakapapasok pa lamang, dala ang kanyang mamahaling Hermes bag. Kami ang nagpalaki sa'yo. Utang mo sa amin ang buhay mo. Buhay? Lumapit si Amihan kay Elena, tinarap ito ng mata sa mata. Ang buhay na tinutukoy mo ba ay ang pagpapakulong sa nanay ko sa isang kwarto habang nilalaso niyo siya? O ang pagtrato sa akin na parang katulong sa sarili naming bahay? Wala kang ebidensya, gate ni Elena, bagamat nanginginig ng kanyang mga kamay. Actually meron. Singit ng isang boses mula sa pintuan. Pumasok si Dante Ilustre, mukhang isang hari na handang manakop ng kaharian. Hawak niya ang isang maliit na recorder. Nakuha ito mula sa lumang CCTV sa bahay ninyo na akala nyo hindi na gumagana. Naka-record ditong pag-uusap ninyo ni Roberto tungkol sa pagpapalit ng gamot ni Luz Viminda. Napaupo si Roberto sa kanyang upuan. Namutla siya na parang papel. Amihan, anak, pag-usapan natin ito. Pamilya tayo. Pamilya? Ngumiti si Amihan, isang ngiting walang init. Ang pamilya ko ay namatay na kasabay ni Mama. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang magpababagsak sa inyo. Sa loob lamang ng isang oras, ang balita'y kumalat sa buong bansa. Ang dilatory group ay naharap sa malaking iskandalo at bangkorate. Ang mga investor sa isa-isa nang bumabawi ng kanilang pera. Nang gabing yun, uminom ng wine ng 2 sa veranda ng mansyon. Salamat, Dante, mahinang sabi ni Amihan. Hindi ko ito magagawa ng ganito kabilis kung wala ka. Hinawakan ni Dante ang bewang ni Amihan at hinila to palapit. Ang simoy ng hangin ay puno ng romansa. Malayo sa tensyon ng umagang iyon. Sinabi ko na sa iyo, Amihan, ang kaaway mo ay kaaway ko na rin. Pero may isang bagay ako na gustong itanong. Ano yun? Ngayong nakuha mo ng hustisya, aalis ka na ba? Tumingin si Dante sa mga mata ni Amihan, bakas ang takot na baka mawala ang babae na nagbigay ng buhay sa kanyang malamig na mundo. Tapos ng kasunduan natin, hindi ba? Napatigil si Amihan. Sa totoo lang, ang balak niya ay umalis kapag natapos na ang paghihiganti. Pero habang nakatingin sa mga nag-aalalang mga mata ni Dante, naramdaman niyang isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang galit. Sinong mag-aalaga sa'yo kapag nalason ka ulit? Biro ni Amihan, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi na gusto niyang manatili. Hindi ko kailangan ng Dr. Amihan. Bulong ni Dante bago siya hinalikan ng mabilis sa noo. Kailangan ko ang asawa ko. Habang unti-unting naguguhong mundo ng mga dilatore, isang mas malaking panganib ang namumuo sa loob mismo ng pamilyang Ilustre. Si Marco na nooni kampante sa kanyang pwesto bilang susunod na tagapagmana ay hindi matanggap ng isang bangkay na nagising at isang probinsyanang manggagamot ang sisira sa kanyang mga pangarap. Kung hindi natin sila mapapatay sa legal na paraan, gagamit tayo na mas madugong paraan. Bulong ni Marco habang nakatingin sa larawan ni Dante at Amihan sa front page ng pahayagan. Dante, masyado ka naging kampante dahil lang sa isang babae. Sa mansyon, isang gabing tahimik ay nagpasya si Amihan na magtungo sa kanyang personal na laboratorio sa loob ng bahay. Gusto niyang tapusin
ang antidote na tuluyang maglilinis sa sistema ni Dante mula sa mga natitirang bakas ng nightshade essence. Kailangan ko na lang ng konting astragalus extract. Bulong niya sa sarili habang maingat na hinahalo ang mga kemikal. Ngunit biglang namatay ang mga ilaw. Ang buong mansyon ay binalot ng pusikit na kadiliman. Ang generator na dapat ay automatikong bubukas ay nanatiling tahimik. Dante, tawag ni Amihan, ngunit tangi ang sarili niyang hininga ang naririnig niya. Ramdam ni Amihan ang panganib. Bilang isang henyo, alam niyang hindi ito ordinaryong brownout. Dahan-dahan niyang kinapang kanyang bag sa ilalim ng mesa at kinuha ang kanyang mga silver needles. Hindi lang ito panggamot sa kamay ng isang eksperto. Ito ay nakamamatay na sandata. Isang kalabog mula sa pintong bumasag sa katahimikan. Tatlong lalaking nakasuot ng balaklava ang pumasok. May hawak na mga patalim. "Huwag kang malikot, Mrs. Illustre," sabi ng isa sa mga lalaki. "Gusto lang namin na hiramin ang talino mo at ang buhay mo para pilitin si Dante na pumirma sa resignation papers." Ngumiti si Amihan sa dilim. "Maling tao ang kinalaban ninyo." Bago pa man makalapit ang unang lalaki, mabilis na kumilos si Amihan. Sa isang iglap, tumama ang 2 karayom sa pressure point sa leeg ng lalaki. Bumagsak ito na parang troso. Paralisado ang buong katawan. "Anong ginawa mo sa kanya?" sigaw ng ikalawa. "Tinutulungan ko lang siya na makatulog ng matagal," sagot ni Amihan. Ngunit bago pa niya maitira ang susunod na karayom, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi to galing sa mga lalaki kundi sa pintuan. "Bitawan niyo siya!" Si Dante, kahit nasa gitna ng dilim, ang kanyang aura ay nakakapanghina ng tuhod. May hawak siyang baril at ang kanyang mga mata ay parang sa isang lobo na nakahanap ng biktima. Mabilis na binaril ni Dante ang balikat ng ikalawang lalaki, habang ang ikatlo ay mabilis na tumakas sa bintana. Agad na dinaluhan ni Dante si Amihan. Hinawakan niyang balikat ng dalaga. Tinitignan kung may sugat ito. "Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba?" "Ayos lang ako, Dante. Nakatulog ang isa," hingal na sabi ni Amihan. Biglang hinila ni Dante si Amihan sa isang mahigpit na yakap. Ramdam ni Amihan ang panginginig ng mga kamay ni Dante. Akala ko huli na ako. Kung may mangyari sa iyo, Amihan, susunugin kong buong mundong ito." "Dante, kalma. Buhay ako," bulong ni Amihan habang hinahaplos ang likod ng lalaki. "Si Marcong may gawa nito," matigas na sabi ni Dante. Masyado na siyang desperado. Ngayon, wala na akong ititirang respeto sa kanya bilang pinsan. Sisiguraduhin ko na sa kulungan ng bagsak niya bago sumapit ang umaga. Dinala ni Dante si Amihan sa kanilang silid at hindi na ito iniwan. Sa gabing yun, hindi sila nag-usap tungkol sa negosyo o sa medisina. Sa gitna ng takot, mas lalong tumindi ang kanilang koneksyon. Habang nakahiga sa dibdib ni Dante, napagtanto ni Amihan na ang luck marriage nito ay hindi na lang basta swerte o malas. Ito na ang kanyang buhay at handa siyang pumatay at magpagaling para sa lalaking nasa tabi niya. Ang gabi ng International Heritage Summit ay ang pinakahihintay na kaganapan para sa mga kolektor ng sining sa buong mundo. Ngunit para kay Marco Illustre, ito ang kanyang huling baraha. Gamit ang mga ninakaw na dokumento mula sa opisina ni Dante, balak niyang ibenta ang gintong selyo ng emperador, isang artifact na nagkakahalaga ng milyon-bilyon upang mabayaran ang kanyang mga utang at makatakas sa bansa. Ngayong gabi, mawawala na sa mapa si Dante at ang asawa niya. Bulong ni Marco sa sarili habang inaayos ang kanyang tuxedo. Hindi niya alam ang bawat galaw niya ay binabantayan na ng mga mata sa dilim. Pumasok sina Dante at Amihan sa Grand Ballroom. Sa pagkakataong ito, hindi suot ni Amihan ang kanyang karaniwang gown. Nakasuot siya ng isang modernong Filipiniana na gawa sa itim na pinya na may mga bordang ginto na tila mga pakpak ng phoenix. Ang kanyang aura hindi na lamang asawa ng isang bilyonaryo. Siya ay mukhang isang rina na handang maghatol.
Handa ka na ba? Tanong ni Dante. Ang kanyang kamay ay protektibong nakapatong sa bewang ni Amihan. Higit pa sa handa, Dante, sagot ni Amihan. Oras na para bawiin ang selyo na ninakaw nila sa pamilya ko. Umakyat si Marco sa entablado, hawak ang isang antigong kahon. Mga Ginoo at ginang, nandito ang gintong selyo. Ang selyong itong nagpapatunay na kapangyarihan sa mundo ng sining. At ngayong gabi, bubuksan natin ang bidding sa halagang 500 milyong dolyar. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ngunit bago pa man ay may nagtaas ng kamay, isang malamig at malakas na boses ang pumailan lang sa buong hall. Ang selyong yan ay pag-aari ng gobyerno at ng pamilyang De La Torre. At ang lalaking may hawak niyan ay isang magnanakaw. Naglakad si Amihan patungo sa gitna. Ang bawat takbang niya ay sinusundan ng spotlight. Amihan, ano na naman bang eksena ito? Sigaw ni Marco, bagamat bakas ang panginig sa kanyang boses. Wala kang alam sa sining. Isa ka lang manggagamot. Mali ka, Marco, sabi ni Amihan, habang kinukuhang kanyang telepono at nagpapakita ng isang digital certificate sa malaking screen. Hindi lang ako, doktor. Ako ang nag-iisang tagapangalaga ng selyong yan. Ako ang misteryosong heritage master na matagal nyo nang hinahanap. Natahimik ang buong mundo. Ang mga reporters ay nagsimulang mag-flash ng kanilang kamera. Ang heritage master ay ang pinakamataas na ranggo sa mundo ng sining. Isang tao na may kapangyarihang magdikta kung ang isang artifact ay totoo o peke. At may karapatang bawiin ang anumang ninakaw ng yaman ng bansa. Peke ang sinasabi mo. Paano ka magiging master? Kutyang sabi ni Marco. Dahil ang selyong hawak mo ay may master's mark na ako lang ang nakakaalam, sagot ni Amihan. Pindutin mong maliit na buton sa ilalim ng kahon. Kung ako ang tunay na master, lalabas ang simbolo ng phoenix. Sa sobrang kaba, napindot ni Marco ang buton. Biglang bumukas ang isang lihim na compartment at isang holographic na phoenix ang lumitaw sa gitna ng hall. Kasunod nito ay ang pagpasok ng mga pulis at ng National Bureau of Investigation. Marco Ilustre, arestado ka sa kasong illegal possession of national treasures at attempted homicide kay Amihan De La Torre Ilustre. Deklarasyon ng opisyal. Namutla si Marco at napaluhod. Hindi to maaari. Dante, tulungan mo ako. Lumapit si Dante sa kanyang pinsan. Ang mukha ay wala ng bakas ng awa. Sinabi ko na sa iyo, Marco, wag na wag mong dungisan ang asawa ko. Ngayon pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo sa loob ng rehas. Habang hinihila si Marco palabas, pumarap si Amihan sa madla. Ang gabi ng panliling lang ay tapos na. Mula ngayon, ang lahat ng ninakaw na yaman ng mga De La Torre at Ilustre ay ibabalik sa mga tunay na benepisyaryo. Nang matapos ang summit, lumabas ang mag-asawa sa rooftop ng hotel. Doon sa ilalim ng mga bituin, huminga ng malalim si Amihan. Parang nabunutan siya ng libo-libong tinik. Salamat, Dante. Dahil sa'yo, nahanap kong lakas para ipakita ang tunay kong muka. Bulong ni Amihan. Hinarap siya ni Dante at hinawakan ng kanyang magkabilang pisngi. Hindi ako nagbigay sa'yo ng lakas, Amihan. Noon pa man, ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Ngayon, alam na ng lahat na ikaw ang heritage master at si Dr. X. Paano ko na itatagong asawa ko? Bakit pa ako itatago? Ngumiti si Amihan. Hindi ba't mas masarap ipagmalaki na ang luck marriage mo ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa buhay mo? Hindi na nakasagot si Dante. Sa halip ay tinapos niyang gabi sa isang halik na puno ng pangako. Isang pangako na kahit ano pang mangyari, wala nang lihim na makapagpihiwalay sa kanila. Ang dating marangyang mansyon ng mga De La Torre ay binalot na ng katahimikan at alikabok dahil sunod-sunod na kaso ng pandaraya, falsification of documents at mga pagbawi ni Amihan sa lahat ng shares. Tuluyan ang nalubog sa utang si Roberto. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay nailagay na sa ilalim ng pangalan ni Amihan bilang tunay na tagapagmana ni Luz Viminda. Isang hapon habang nagkakape si Amihan sa hardin ng mansyon ng mga Ilustre, isang hindi inasahang bisita ang dumating. Madam, nandito po si Mr. Roberto De La Torre
at ang kanyang asawa. Gusto po kayong makausap? Ulat ni Mang Servando. Tumingin si Amihan kay Dante na kasalukuyang nagbabasa ng mga ulat sa tabi niya. Hayaan mo silang pumasok, malamig na sabi ni Amihan. Gusto ko makita kung gaano kakapal ang mga mukha nila. Pumasok si Roberto at Elena. Wala nang mamahaling alahas ni Elena. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suot ay isang luma at kupas na bestida. Si Roberto naman ay tila tumanda ng 10 taon. Nakayuko at nanginginig ang mga kamay. Amihan, anak. Panimula ni Roberto, ang boses ay paus at puno ng pagsisisi. Huwag mo kong tawaging anak, Mr. De La Torre. Putol ni Amihan. Ang anak mo ay kinalimutan mo na noong ipinagpalit mo siya sa 50 milyong piso. Biglang lumuhod si Roberto sa damuhan. Sa mismong paanan ni Amihan. Patawarin mo ko. Nagkamali ako. Kinuha na ng bangko ang bahay namin. Wala na kaming matutuluyan. Si Sofia, iniwan na rin kami dahil wala na kaming pera. Maawa ka, Amihan. Kahit isang malit na apartment lang, bigyan mo kami. Amihan, iha. Singit ni Elena na lumuhod din habang umiiyak ng peke. Naging malupit ako sa'yo. Inaamin ko pero isipin mong pinagsamahan natin. Hindi ba't pinakain ka rin naman namin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan. Pinakain? Pinakain niyo ko ng mga tirang pagkain habang kayo ay nagpapakasasa sa pera ni Mama. Pinatulog niyo ako sa bodega habang ang anak mong si Sofia ay nasa kwartong puno ng aircon at higit sa lahat, hinayaan niyo si Mama na mamatay na nag-iisa. Tumayo si Amihan at dahan-dahang lumapit kay Roberto. Alam niyo ba kung anong pakiramdam ng itapon sa isang lalaking akala niyo ibang kayo na? Akala niyo sinira niyong buhay ko, pero hindi niyo alam, binigay niyo sa akin ang pinakamalakas na sandata para wasakin kayo. Lumingon si Amihan kay Dante. Dante, anong sa tingin mo? Dapat ko ba silang tulungan? Lumapit si Dante at tinakbayan si Amihan. Ang kanyang tingin sa dalawang nakaluhod ay puno ng pandidiri. Ang mga taong nagtangka sa buhay at kaligayahan ng asawa ko ay hindi karapat-dapat sa awa. Pero dahil alam ko na mabuti ang puso mo, Amihan, ang desisyon ay nasa sayo. Tinitigan ni Amihan ang kanyang ama. Bibigyan ko kayo ng matutuluyan. Isang maliit na kwarto sa probinsya, sa mismong bukid kung saan ninyo ko pinalaki ng mahirap. Doon kayo magsasaka para may makain kayo. Yun lang ang kaya kong ibigay. Kung ayaw ninyo, malaya kayong matulog sa ilalim ng tulay. Magsasaka? Roberto, hindi ko kaya yun! Reklamo ni Elena. Kung ganon, umalis na kayo bago ko patawagin ng mga security. Banta ni Dante. Wala nang nagawa si Roberto kung hindi ang tumango. Kumalik siya sa lupa bago tumayo at hinilaang nagrereklamong si Elena palabas. Nang makaalis ang dalawa, napahilig si Amihan sa balikat ni Dante. Masaya ka ba? Tanong ni Dante habang hinaplos ang kanyang maikling buhok. Hindi ko alam. Akala ko kapag nakita ko silang naghihirap, magiging masaya ako ng sobra. Pero ang totoo, naaawa lang ako sa kanila dahil naging alipin sila ng sarili nilang kasakiman. Dahil tao ka, Amihan, at yan ang dahilan kung bakit mahal kita. Bulong ni Dante. Napatigil si Amihan. Anong sabi mo? Hinarap siya ni Dante. Ang mga mata nito'y puno ng katapatan na kailanman hindi niya nakita sa ibang tao. Sinasabi ko na hindi na ito tungkol sa swerte o sa paghiganti. Mahal kita, Amihan. Hindi bilang Dr. X. Hindi bilang heritage master, kundi bilang ang babaeng nagligtas sa akin mula sa kadiliman. Sa ilalim ng hapon na yun, sa gitna ng tagumpay laban sa nakaraan, natagpuan ni Amihan ang tunay niyang tahanan sa mga bisig ni Dante. Matapos ang pagluhod ng mga De La Torre, tila naging payapang pagsasama ni na Dante at Amihan. Ngunit sa mundo ng mga bilyonaryo, ang katahimikan ay madalas na hudyat ng paparating na bagyo. Isang gabi, habang nagaganap ang isang eksklusibong auction para sa mga bilyonaryo, isang babae na nakasuot ng pulang-pulang gown ang pumasok sa hall. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang kagandahan ay tila galing sa mga pahina ng isang fashion magazine.
Siya si Celestine Valderrama, ang dating kasintahan ni Dante bago ito makoma. Ang babaeng naging usap-usapan noon na siyang tunay na rina ng puso ng mga ilustre. Dante, malamig na tawag ni Celestine habang diretsyong lumalapit sa mag-asawa. I hear the news. Gising ka na pala. Hindi mo alam kung gaano ko nanalangin para sa araw na ito. Bahagyang humigpit ang hawak ni Dante sa baso ng wine. Celestine, anong ginagawa mo dito? Akala ko'y nasa Paris ka na at kasal na sa isang duke. Tumawa ng mainin si Celestine sabay sulyap kay amihan na may halong pangungutya. Iniwan ko lahat ng malaman ko na gising ka na. At sino naman itong kasama mo? Siya ba ang sinasabi nilang lock charm na binili ng pamilya mo? Bago pa makasagot si Dante, si amihan nang humarap. Alam niya ang ganitong klaseng babae. Mga babaeng ginagamit ang ganda para makuha ang gusto nila. Ako si amihan ilustre, pakilala niya. Ang boses ay matatag. Ang asawa ni Dante. At ikaw naman ay Celestine, ang babaeng binalak na pakasalan ni Dante bago nangyaring aksidente. Sagot nito ng may diin. Tumingin siya kay Dante. Dante, kailangan nating mag-usap. Alam nating dalawa ng kasal na ito isang transaksyon lang para sa swerte. Ngayon nagising ka na, hindi mo na kailangan ng isang probinsyana. Naramdaman ni amihan ang kurot sa kanyang dibdib. Kahit na alam niya na mahal siya ni Dante, ang salitang probinsyana transaksyon ay tumama sa kanyang insecurity. Celestine, umalis ka na. Malamig na utos ni Dante. Ang nakaraan ay nakaraan na. Si amihan ng asawa ko at wala nang makakapagpabago nun. Ngunit hindi sumuko si Celestine. Lumapit siya at bumulong kay Dante, sapat na para marinig din ni amihan. Paano kung sabihin ko sa'yo na may alam ako tungkol sa aksidenteng nangyari sa'yo? At ang impormasyon na yun ay may kinalaman sa asawa mo. Napatigil si Dante, tumingin siya kay amihan at sa isang saglit, nakita ni amihan ang pag-anilangan sa mga mata ng asawa. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni amihan na tila siya isang estranghero sa sarili niyang buhay. Nang gabing yun, hindi na nag-usap ang dalawa sa loob ng sasakyan. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Dante sa kanyang study room habang si amihan ay naiwang mag-isa sa kanilang malawak na silid. Tiwala, amihan. Iyon ang kailangan mo. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya nakatulog. Kinuha niyang kanyang laptop at sinimulang imbestigahan sa Celestine Valderrama. Bilang isang henyo, mabilis niyang nalaman ang totoo. Si Celestine ay baon sa utang sa mga kasino sa Europa at bumalik lang para perahan si Dante. Pero may isa pang file na lumabas. Isang lumang larawan ni Dante at Celestine. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "To the only woman I will ever love." Naramdaman ni amihan ng pait. Sa gitna ng kanyang paghihiganti at pagpapakitang gilas bilang doktor at master, nakalimutan niya sa puso ni Dante may mga pahina na hindi niya kailanman nabasa. Kinaumagahan, nakita ni amihan si Dante na paalis ng mansyon nang hindi man lang nagpapaalam. Saan ka pupunta? Tanong ni amihan sa mayordomo. Pinuntahan po ni Sir Dante si Miss Celestine sa hotel nito, madam. Sagot ni Mang Servando na may halong pag-aalala. Hindi umiyak si amihan. Sa halip kinuha niyang kanyang medical kit at ang kanyang heritage seal. Kung gusto ni Celestine na laro, ibibigay niya ito dito. Pero hindi siya papayag ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay ay makuha lang ng isang oportunista. Dante Ilustre, kung akala mo'y madali akong sukuan, nagkakamali ka. Aniya sa sarili. Gagamutin kong puso mo mula sa nakaraan kahit na kailanganin ko pang operahan ito nang walang anesthesia. Hindi mapakali si amihan sa loob ng mansyon. Ang bawat minutong lumilipas na magkasama sina Dante at Celestine sa isang hotel ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya ang tipo ng babae na iiyak lang sa sulok. Binuksan niyang kanyang encrypted database. Ang network na ginagamit niya bilang Dr. X. Susuriin ang lahat ng bank accounts at call logs ni Celestine. Sa nakalipas na 5 taon, utos niya sa kanyang AI system. Habang naghihintay ng resulta, isang lumang dokumento ang lumabas sa screen. Ito ay isang autopsy report ng kanyang ina.
si Luz Riminda na kinuha niya mula sa mga file ng kanyang ama. May isang pangalan doon na hindi niya napansin noon. Ang saksi sa aksidenteng pagkahulog ng kanyang ina ay si Arturo Valderrama, ang ama ni Celestine. Nanigas si amihan, hindi to pwedeng naging nagkataon lang. Samantala sa isang penthouse suite, hinarap ni Dante si Celestine. Ang mukha ni Dante parang bakal, walang emosyon. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, Celestine. Anong kinalaman ni amihan sa aksidente ko? Tanong ni Dante. Ngumiti si Celestine at dahan-dahan na lumapit at sinusubukang hawakan ng kurbata ni Dante. Alam mo ba, nang preno ng sasakyan mo'y pinutol ng isang tauhan na binayaran ng pamilyang De La Torre. At ang swerteng asawa mo, alam niyang lahat ng yon. Ginamit ka lang niya para makalapit sa yaman ng mga ilustre at makapaghiganti sa ama niya. Nagsisinungaling ka, madiing sabi ni Dante pero may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Talaga ba? Inilabas ni Celestine ng isang litrato. Ito si amihan. 3 taon nang nakakaraan sa isang tagong laboratorio. Dito siya gumagawa ng mga lason. Isipin mo, Dante, isang henyong doktor. Hindi ba't mas madaling magpagaling kung ikaw mismong nagtanim ng sakit? Eksaktong bumukas ang pinto ng suite. Pumasok si amihan, hindi bilang isang nagsiselos ng asawa, kundi bilang ang master of heritage. Bitbit niyang isang aurang nakakapanginig. Magaling na kwento, Celestine, panimula ni amihan. Pang-award ang script mo, pero kulang sa ebidensya. Amihan, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dante, bakas ang gulat. Nandito ko para iligtas ka sa isa pang lason. Tinignan ni amihan sa Celestine ng matalim. Dante, ang pamilyang Valderrama ang utak sa likod ng pagkawala ng mga sining ng nanay ko. At ang ama ni Celestine ang tumulong kay Roberto De La Torre para itagong murder ng nanay ko. Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Celestine, namumutla na. Iniharap ni amihan ang kanyang tablet sa kanila. Ito ang transaction record. Noong nakoma si Dante, ang pamilya mo, Celestine, ay nakatanggap ng malaking halaga mula sa mga ilustre na kaalyado ni Marco. Pinagplanuhan yung lahat. Ang pag-alis mo papuntang Paris. Hindi dahil iniwan mo si Dante, kundi dahil kailangan mong itago ang perang nakuha ninyo mula sa pagsabotahe sa sasakyan niya. Lumingon si Dante kay Celestine. Ang kanyang galit ay tila bulkang sasabog na. Kaya ka ba bumalik? Dahil naubos ng perang nakuha ninyo sa pagtatangkang patayin ako? Dante, hindi totoo yan. Naninira lang siya. Pagmamakaawa ni Celestine. Ngunit hindi pa tapos si amihan. At tungkol sa sinasabi mong alam kong aksidente? Oo, alam ko. Dahil nung gabing na aksidente si Dante, ako ang hindi kilalang doktor na nag-opera sa kanya sa emergency room bago siya ilipat sa pamilya niyo. Ako ang nagligtas sa kanya habang ikaw ay busy sa pag-empake ng maleta mo. Natahimik ang buong kwarto. Tumingin si Dante kay amihan, puno ng pagsisisi at pagkamangha. Ang babaeng akala niya ay luck charm na dumating sa buhay niya ay ang anghel na matagal na palang nagbabantay sa kanya sa dilim. Dante, iwan mo ng babaeng yan, sabi ni amihan habang nakatitig kay Celestine. Dahil sa labas ng pintong ito, naghihintay na ang Interpol para sa pamilyang Valderrama. Hindi na nakasagot si Celestine, napalod siya sa sahig habang pumasok ang mga otoridad. Nang makalabas si Dante at amihan sa hotel, biglang hinila ni Dante si amihan sa isang mahigpit na yakap sa gitna ng ulan. Patawarin mo ko, bulong ni Dante sa kanyang tenga. Nakinig ako sa kanya kahit na saglit. Hindi ko alam na noon pa man ikaw na nagligtas sa akin. Hinarap siya ni amihan, basa ng ulan pero may ngiti sa mga labi. Sapat na sa akin nagising ka na, Dante. At sa pagkakataong ito, wala na sikretong nakaharang sa atin. Ang huling labanan para sa corona ng Ilustre Group ay tinakda sa isang biglaang shareholders meeting. Dahil sa pagkakakulong ni Marco at ang pagkabunyag ng krimen ni Celestine, ang mga natitirang kaalyado ni Don Segundo sa board ay nag-uumpisa ng magaklas. Desperado sila na patalsikin si Dante bago pa nito malinis ang buong kumpanya. Hindi pwedeng mamuno ang isang lalaking kamakailan lang ay gulay
Sigaw ni Don Segundo sa loob ng boardroom. Kailangan natin ng leader na matatag at hindi isang Dante na nakadepende sa isang swerteng asawa. Eksaktong bumukas ang pintuan. Pumasok si Dante, tuwid na tuwid ang tindig at may aurang nakakapanginig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siyang sentro ng atensyon. Sa tabi niya ay si Amihan na nakasuot ng isang pure white suit na may gintong brooch ng phoenix, ang simbolo ng Master of Heritage. Sino nagsabi na nakadepende lang ako sa asawa ko? Malamig na tanong ni Dante. Ang asawa ko hindi lang basta katuwang. Siya ang may hawak ng 30% ng shares na binili niya mula sa mga naluging investors ng De La Torre na dati niyong kaalyansa. Nagkagulo ang mga board members. 30%? Paano nangyari yun? Lumapit si Amihan sa gitna ng mesa at inilapag ang isang gintong tablet. Nakalimutan niya yata, bilang heritage master, hawak kong karapatan sa lahat ng mga lupain at museo kung saan nakatayo ang inyong mga sangay. At bilang Dr. X, ako ang nag-iisang creditor ng inyong medical research wing. Sa madaling salita, kung aalis si Dante, hihilahin kong lahat ng investment ko at bukas ng umaga, bangkurate ng Illustre Group. Namutla si Don Segundo. Nananakot ka ba, bata? Hindi to pananakot, Segundo. Singit ni Dante habang naupo sa main chair. Ito ay paglilinis. Lahat ng pumirma sa illegal transfer ng pondo patungo sa account ni Marco. Tumayo na't lumabas. May mga pulis na naghihintay sa lobby. Sa gitna ng tensyon, isang matandang board member ang tumayo, ang pinakarespetadong si Elder Lim. Matagal na kami naghahanap ng katibayan laban sa korupsyon ni Segundo. Ngayon narito ng Master of Heritage at ang tagapagmana. Wala na kaming dapat pang pagtalunan. Suportado namin si Dante. Isa-isang nagsitayuan ng mga board members para bumati kay Dante. Sa isang iglap na walang kapangyarihan ni Don Segundo, hinihila na siya ng mga security palabas habang sumisigaw ng mga sumpa. Ngunit hindi na siya nilingon ni na Dante at Amihan. Nang matapos ang meeting at lumabas ang lahat, naiwan ang mag-asawa sa loob ng tahimik na boardroom. Huminga ng malalim si Amihan at napaupo sa mesa. Tapos na Dante, wala nang mga kaaway mo. Mahina ang sabi ni Amihan. Lumapit si Dante at ikinulong si Amihan sa kanyang mga braso. Hindi lang silang kaaway ko, Amihan. Kaaway mo rin sila. Salamat dahil pinatunayan mo sa kanila na hindi ka lang luck charm. Ikaw ang pundasyon ko. Anong susunod nating gagawin? Tanong ni Amihan habang nakatingala sa asawa. Hinaplos ni Dante ang pisngi ni Amihan. Ngayong wala ng gulo, gusto kong gawin ng isang bagay na hindi ko nagawa nung una tayong ikasal. Ano yun? Ang ibigay sa iyong kasal na hindi transaksyon, kundi sumpa ng pag-ibig. Isang kasal na ikaw ang bida, hindi bilang isang alay, kundi bilang reyna ng buhay ko. Gumiti si Amihan, ang mga mata ay nangingilid ng luha ng kaligayahan. Akala ko ba practical ka, Mr. Illustre? Pagdating sa iyo, Amihan, handa akong maging baliw. Sagot ni Dante bago siya hinalikan ng matamis. Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, nagring ang telepono ni Amihan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. The phoenix has risen, but the dragon is waiting. See you at the wedding, Dr. X. Napatigil si Amihan. Alam niya na may huling pagsubok pa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot dahil alam niyang sa bawat takbang niya ay may isang Dante Illustre na handang makipaglaban para sa kanya. Ang dalang pasigan na isang pribadong isla ay binalot na ng mga puting bulaklak at mga ilaw na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Malayo sa ingay ng syudad, malayo sa mga intriga ng media, at malayo sa puot na nakaraan. Naghanda ang mundo para sa kasalang hindi malilimutan. Hindi na ito ang luck marriage na binuo sa desperasyon. Ito ng pag-iisang dibdib ng dalawang kaluluwa na nagligtas sa isa't isa mula sa kani-kanilang impyerno. Sa dulo ng altar nakatayo si Dante Illustre, wala nang bakas ng sakit at panghihina. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal at ang kanyang mga mata ay nakapako sa bukana ng pastilyo. Nang magsimulang tumugtog ang isang malambing na violin,
lumilitaw ang babaeng nagpabago sa kanyang tadhana. Si Amihan de la Torre Ilustre. Suot ang isang gown na gawa sa pinong sutla na may mga kristal na kumikinang sa bawat galaw. Dahan-dahan siyang naglakad. Wala siyang kasamang ama na maghahatid sa kanya, ngunit sa kanyang kamay ay hawak niyang isang medalyon, ang larawan ng kanyang ina. Habang naglalakad, ang bawat takbang ni Amihan ay tila pagyakap sa kanyang bagong simula. Nang makarating siya sa harap ni Dante, hinawakan ng lalaking kanyang mga kamay. Malamig ang hangin, pero ang init ng kanilang pagtititigan ay sapat na para sa lahat. Sa harap ng langit at ng dagat, simula ni Dante. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ipinapangako ko na hindi ka na kailanman nalaban ng mag-isa, Amihan. Ikaw ang aking doktor nung ako ay nag-aagaw buhay. Ikaw ang aking swerte nung ikaw ay malas. At ikaw ang aking reyna sa bawat araw na darating. Ibinibigay ko sa iyo hindi lang ang aking pangalan, kundi ang bawat tibok ng aking puso. Napaluha si Amihan, isang luhang puno ng kagalakan. Dante, dumating ako sa buhay mo bilang isang alay, ngunit tinanggap mo ko bilang isang kapantay. Sa mundong puno ng pagkukunwari, ikaw ang naging katotohanan ko. Pangako sa bawat laso na darating, ako ang magiging lunas mo. At sa bawat dilim, ako ang magiging liwanag mo. Mahal kita, higit pa sa lahat ng aking mga titulo. I now pronounce you husband and wife, wika ng officiating officer. Sa ilalim ng pagsabog ng mga fireworks sa kalangitan, pinagsaluhan nilang isang halik na selyo ng kanilang walang hanggan. Ang mga panauhin, ang mga tapat na kaibigan at ang mga taong tinulungan ni Amihan bilang Dr. X ay nagpalakpakan. Isang taon nang lumipas. Isang tahimik na umaga sa mansyon ng mga Ilustre. Nakaupo si Amihan sa veranda habang binabasa isang medical na journal. Sa kanyang tabi ay isang kuna kung saan mahimbing na natutulog ang isang sanggol. Si Luz Viminda Aurora ang kanyang panganay. Lumapit si Dante mula sa likuran at niyakap ang asawa. Masyado ka namang masipag, Mrs. Ilustre. Hindi ba't sabi ko ay magbabakasyon tayo? Ngumiti si Amihan at sumandal sa dibdib ni Dante. Gusto ko lang siguraduhin na ang itinatayo nating foundation para sa mga bata ay may pambihirang sakit ay magiging handa na sa susunod na buwan. Lagi mong iniisip ang iba, biro ni Dante bago hinalikan ng balikat ni Amihan. Pero alam mo, may isang bagay ako na napagtanto. Ano yon? Hindi ka lang pala basta luck charm o genius. Sabi ni Dante habang nakatingin sa kanilang anak. Ikaw ang himalang hindi ko akalain na hihilingin ko. Pero ibinigay ng tadhana para kumplituhin ako. Tumingin si Amihan sa malayo, sa hardin kung saan nakatanim ang mga paboritong bulaklak ng kanyang ina. Wala nang galit, wala nang paghihiganti. Ang natitira na lamang ay ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ang swerte ay hindi matatagpuan sa horoscope o sa selyo, Dante. Bulong ni Amihan. Ang tunay na swerte ay ang mahanap ang taong handang manatili sa tabi mo. Gising ka man o natutulog, mayaman ka man o wala. Nagyakap ang dalawa habang ang sikat ng araw ay unti-unting lumaganap sa buong mansyon. Ang kwento ni tinapong senyorita na naging reyna ay nagtapos hindi sa isang trono, kundi sa isang tahanan na puno ng pag-ibig na hinding-hindi na muling mababasag.